Alden spotted sa labas, tapos handler ni Alden mga kasembreros. Naku, may galit rin ito sa post. Tapos, bagong serye ni Alden na Code Gray. Kamusta na kaya ang update dito mga kasembreros? So, yan natin pang item sa vlog na ito. Unahan ko ito, na-feature pala si Alden sa GMA Network. Ano siya? Sa mismong article nila sa GMA Entertainment mga kasus kahapon ito. August 17, 2026 sa 3:17 p.m. na feature dito yung kanyang pag-oo no sa project na Love Siargao mga kasombrero. So ang title ng GMA Entertainment ay Alden Richards reveals why Love Siargao was an easy yes for him. So ano ito? Published article ng GMA Network mga kasombreros. So, kahapon ito, sabi ito, Alden Richards recently revealed that the romantic comedy series Love Siargao was a special project for him. In an interview with the Philippines, Asia's multimedia star shared that he instantly said yes to the series when it was first offered to him. When it was offered to me, kasi si Nadine Lustre agad yung binanggit sa akin nila Miss Garlic. So, kaya napa-oo siya agad mga kasmas. So, sabi niya dito ay Miss Garlic and of course the View team. I said yes regardless na wala pa yung concept actually. So he said, despite not knowing the full concept, he already knew that the project would be Love Siargao. Sabi ko nga, ang perfect lang ng combination kasi si Nadine is taga doon. And mas magiging maayos yung storytelling because we really have a local's perspective. So aside from yun nga no, nakatrabaho na rin sila dati mga kasombreros. So the Kapuso actor that admitted that having Nadine as his partner in the series along with the island setting were among the reasons he instantly said yes to the project. I think dun pa lang sa aspect na yun made me say yes already, and also it's my first time working with View, he explained. Ayun na it's really a matter of something that I have never done before. I have never shot a project on an island. Hindi pa ako nagkaroon ng role na island boy, he continued. So, island boy mga kasombreros. So, parang ni-requote nila yung interview or yung mas sinabi nga ni Alden sa View Philippines mga kasombreros. So, definitely, no? Talagang inaabangan tuwing Friday and Saturday sa View Philippines. Tapos, si Alden pala, yung shoot pala nila doon sa may sa Hello Love Again sa Canada, August 17, itong hawak-hawak na, may hawak-hawak siyang baby, mga kasama, sobrang cute no. So pinost ito 2 years ago, August 17, 2024, yung throwback pictures ni Soiti na may baby no, mga kasombrero. So 2 years na nakalipas after nung of course nag-shoot sila doon sa Canada, mga kasombrero. So ang cute ng baby so meron siyang parang tayo nakatali sa ulo niya. 140 reactions posted ni Charjan. So nag-throwback siya no August 17, 2024 kasi nga kahapon ay August 17, 2026. Tapos another post ito ni ni Charjan. So August 18 naman ngayong araw ito, 3 minutes ago no mga kasembres. Pictures naman ni Alden, Our King, sabi niya dito, August 18, 2024, ito na pictures ni Soiti mga kasembres na naka-black siya dito. Tapos yung background niya, something sparkle baka GMA Sparkle event ito mga kasembreros. Sparkle Kada Manila, something like that mga kasembreros. So pero yun, naka-black si Soiti dito na kung saan ay may pahawi pa ng kanyang buhok mga kasombrero. So si Phenomenal Box Office Cinema King. So ang hindi ko lang sure dito kung ano ito, kung anong event ito niya Alden at that time mga kasombreros. So pero yun talagang nakakatuwa lang. Tapos yun, isa sa mga major items natin, handler ni Alden na si Laysam, may post, may galit na ito siya mga kasombreros.
Ito kasi ay pinost niya, galit na nito sa gobyerno siguro, no? Or sa mga, mga kawatan sa gobyerno na grabe ang baha ngayon sa Maynila. Tapos, yung 2027 budget sa Kongreso ay pinapasa na. Grabe, no? Mga kasambreros. So, hindi natin alam kung saan nila gagastusin yung pera. No, hindi naman hindi naman napupunta halos lahat ng pera sa mga tao, pero Diyos na ang nakakaalam. No? Sabi dito ni Lay Sam sa kanyang post kahapon sa Instagram niya, 5,000 community gate versus billions in flood control. Who did it better? So, grabe, no? Talaga mga Peso Weekly post. Ito ng Peso Weekly, mga kasambreros. So, kasi alam mo, sila Lay Sam na ito ay malaki yung tax na binabayaran nila, no? Kasi si Alden, pag syempre, in demand yung client mo, so ikaw mismo na handler ay malaki rin yung nakukuha ang commission, mga kasambreros, of course. At pinagtrabahuan nila ng maayos, no? Kung dugot pawis din nila ang kanilang pinuhunan at binuhos dito, mga kasambreros, sa career ngayon ni Alden. And of course, no? Approved ni Lord, mga kasambreros siya, talagang nagalit na rin siguro matagal na siya nagpo-post kasi kagabi ko lang tinry na bisitahin yung dito. Ang bihira din nag-post si Leysa, mga kasambreros, pero nakita ko gabi parang galit na ito siya sa gobyerno, mga kasambreros, kasi nga alam naman natin yung nangyaring pagnanakaw, no, sa ating gobyerno ngayon, mga kasambreros. So pero hayaan na natin. Tapos isa sa mga major items din natin, yun nga, no, spotted si Alden sa labas, mga kasambreros. So, may kasama siya ditong si ma'am, no? Hindi ko na alam kung sino ito. Baka manager or personal doon sa pinuntahan nila, mga kasambreros, nakaraan noon. Si Alden Richards, tapos mama ko. Kagahapon ito, na-post ni Darrell, .cos3 sa TikTok account, mga kasambreros. So, yun nga, no, ito yung time na pero ba yung hawi ng book ni Alden dito? Parang, So, kagabi lang niya pinost tapos, sabi niya na kagahapon. So, ito yung time na alam natin na may Ferrari, no? Nag-shoot si Alden, mga kasambreros, ng may Ferrari kasama sina Nico Faustino. So, yun. Ito yata yung mga kasambreros, no? So, mapalad si ma'am, no? At nakapapicture siya kay Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasambreros. So, na-timingan niya at saka nakapagpa-picture si ma'am, no? Kay Alden, mga kasambreros. So, ito ngayon kasi yung last na part ay yung Ferrari, no? Ni Alden, mga kasambreros. Tapos, yun, nag-drop ulit ng panibagong behind the scene sina Alden, mga kasambreros, or yung View Philippines. Sobrang kakulitan, mga kasambreros. sobrang bongo sobrang kulit. May intermission number, tapos basta puro kakulitan dito, mga kasambreros. Sina Kailin, tapos yan, tawanan. Yes, on a random day sumasayaw sila ng boom tarat. Boom tarat yung sasayaw nila, mga kasambreros. Hawak mga beat stays, sabi gano'n ni Alden. Taping pa ba to? Showdown na. Sobrang ito yung time na nagbubudots-budot sila, mga kasambreros. Go direct. Pati yung director nila, enjoy. Sorry po. Sobrang nakakatawa kasi itong ginagawa nila, mga kasambreros. Pati yung director, wala na parang wala ng position dito. Basta kulitan na lang at saka sayawan, mga kasambreros. Sabing gano'n nung nag-aawak ng camera. So, yun, ang cute lang nila, no? Play ko ito mamaya, mga kasambreros, para mapakinggan niyo po. Tapos, yun, Code Gray, no? Kamusta na nga ba yung taping nila? So, talagang puspusan din siguro yung kanilang pagsushoot, mga kasambreros. Kasi walang gaanong lumalabas na mga teaser, no? Kasi nga, hospital setting sila. So, they respect the privacy of the hospital, mga kasambreros. So, pero alam natin na puspusan yung kanilang taping, mga kasambreros. Mauulat na lang tayo, presko na nila kasi tapos na yung taping, tapos ipapalabas na sa sa GMA, mga kasambreros, no? So, yun, talagang trabaho si Alden.
So, nagtataka lang ako na wala silang gaanong post, no? Pero naisip ko rin, of course, na dahil nasa hospital setup sila, so hindi sila gaano nakakapag papalabas ng mga video clips, mga kasembreros. So, sa kanila siguro nila ipapalabas kung andyan na yung mga video clips, mga kasembreros, or behind the scenes ng Code Gray, mga kasembreros, no? Ni Grayson Lozano. So, yun, abang-abang na lang tayo. Tapos, si Maria Cristina Antolino, nag-post pala siya kahapon, no? Daming reaction sa 124. Happy Monday kahit maulan. So, yun po, no? Nakita ko yung ulan kahapon sa bandang Quezon City, basta sa Metro Manila, mga kasembreros. Grabe pa rin yung ulan. Tapos, parang sasabi sa balita na meron pang darating pa na isa pang habagat, no? Something like that, mga kasembreros. Kung kaya let's pray for protection and the safety talaga, mga kasembreros, ng bawat isa, especially yung mga affected areas ng bagyo at baha talaga, mga kasembreros. So, hindi ko lang din alam kung ano yung mga precautionary measures pa na gagawin ng ating gobyerno tungkol dito sa ating dinadanas na problema, especially yung mga tao sa labas, mga kasembreros, or sa mga affected areas. So, yun po. Tapos, si Alden naman, may pinost pa siya dito sa kanyang Instagram parang dragon siya 2 years ago. Today, Angos Melis, no? Zam Vibes, no? Parang siyang pelikula. Hindi ko lang kung anong pelikula ito, mga kasembreros. So, parang yung dragon ay nahulog siya, no? Tapos nasunog, mga kasembreros. So, pinapanood siguro ito ni Alden na pelikula. Tapos, shinare niya itong video clip sa kanyang Instagram story, mga kasembreros. So, yun lang, no? Talagang ano lang siya. Fan lang siya siguro ng movie na ito, mga kasembreros. Tapos, may shinare pa dito na picture din si Maria Cristina Antolino. Good night, no? Kagabi naman niya ito pinost, mga kasembreros. So, may your heart be at peace, your worries fade away, and your sleep be restful, sweet dreams, no? Tapos, 112 reactions. Pictures ito ni Alden. Dalawang pictures niya, mga kasembreros, na naka-white siya. Tapos, parang may hawak-hawak siya na alam ko parang part yata ng Oxycure na video niya ito. Tapos ni screenshot ni Ma'am Maria Antolino, mga kasembreros. So, yun po, no? Tapos, next item natin, si Kath dito ay parang kinompare sila, no? Or parang post nila ni Nadine, mga kasembreros. So, 11 hours, Catherine Nadine, then and now. So, posted doon si Serene Poodle 5466. So, yun po, no? Si Nadine, okay, si Nadine at saka si Kath, ito, mga kasembreros. So, okay. Isang cute kasi, no, akala ko yung isa ay kasama din ni Kath, mga kasembreros. So, yun po. Tapos, next item natin, 6 hours ago, it's raining again, no? Tapos picture ni Alden dito na naka-gray siya. 161 reactions ito. Keep safe, everyone, good morning. So, keep safe. Tapos, of course, no? Nawa ay tuyo pa rin yung ating katawan, mga kasembreros, at saka yung ating mga damit, no? Pagpasok sa trabaho, pagpasok sa ating mga tahanan, of course, no, sa ating paaralan, and so on. Tapos ito, ang kulit kasi ang daming reactions. 8 hours ago, good afternoon everyone, 494 reactions ito. Posted ni Charja, no? Si Alden ay nagda-drive, mga kasembreros, ng kotse. Part yata ito ng kanyang BYD endorsement, mga kasembreros, no? So, talagang hindi papantayan ang kanyang brand endorsements, mga kasembreros. Tapos, last item natin, yung kanyang verse of the day, of course, no, mula sa Biblia. Sabi niya ay Ephesians chapter 4 verse 2, be completely humble
and gentle. Be patient, bearing with one another in love. So, ang ganda nito ng verse na ito mga kasembreros, yung Ephesians chapter 4 verse 2, no? Yung buong Ephesians 4 at saka 5. So, try niyo pong basahin. Ang ganda po niyan mga kasembreros sa Holy Bible. Hindi po kayo magsisisi na binasa niyo po ang tawag dito, ang Ephesians mga kasembreros. So, lahat naman ng sa Bible, pero of course, no, may mga nangibabaw lang talaga na mga verses and mga books, mga kasembreros. Alright, so now sa ating content items, ipi-play ko po itong videos na iba. Napapakinggan niyo po, no? And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha, sa bawat isa. Mo naman nun! B-O-N-G-O. Bungo. Where you wanna go? Tawag mo ang beat stage. Taga dito. Carla, turuan mo kami mag-dogs. Yan! Yan! Sobrang ganda po at makaka-learn tayo ng napakagandang lesson mga kasembreros dito sa ating Word of God. Ang title natin ay Lahat Tayo Nagkasala. So medyo mahaba po yung verse natin. Actually tatlo, no? Sabi dito sa 1 John chapter 1 verses 8 hanggang 10, if we say we have no sin, we lie to ourselves and the truth is not in us. If we tell Him or God our sins, He is faithful and we can depend on Him, kay God or kay Jesus Christ, to forgive us of our sins. We will make our lives clean from all sin. So kasalanan, no? If we say we have not sinned, we make God a liar and His word is not in our hearts. So malinaw na malinaw mga kasembreros. Lahat tayo ay nagkasala because hindi tayo perfecto. No, sometimes hindi mo kailangan maging perfect because we ourselves, no, human beings, mga mortals, mga kasembreros ay may kasalanan talaga. No, lahat po tayo ay nagkakasala. So lahat tayo nagkasala, mga kasembreros. So ang kaibahan nandito, kung lahat tayo ay nandun na yung kasalanan mga kasembreros, so what do we do about that, no? Ano yung ginagawa natin na nalaman natin na nagkasala tayo, may kasalanan tayo, and we commit sins mga kasembreros araw-araw ng ating buhay sa isip, sa salita at sa gawa. So yung tao na kunwari alam niya na may kasalanan siya, so humingi siya ng tawad, nagpapamaba sa Panginoon, gumagawa ng kalooban ng Diyos, no? Ganoon. Tapos yung isang tao naman ay wala lang, no? Alam niya nagkasala siya, go with the flow, hindi siya humingi ng tawad sa Panginoon, hindi siya humingi ng tawad dun sa tao na saktan niya, for example, or sa mga pamilya, kaibigan, and so on, mga kasombrero. So, yun yung dalawang uri ng tao. And definitely, pagpapalain ng Panginoon yung ina-accept nila. Minsan yun kasi mahirap no? Sa ating buhay. Mahirap minsan tanggapin na nagkasala ako. Ay, sorry, ako nagkasala, kasalanan ko, ganun. So, mahirap tanggapin yung kasalanan, no, mga kasembreros. Pero, mahirap man, ay dapat nating gawin, hindi lamang ito para sa Panginoon or utos ng Diyos, mga kasus, but for our healing or for our, kasi doon ko na-realize mga kasembreros na ang pagtanggap ng kasalanan, hindi siya sign ng kahinaan. So it's actually a sign of strength na in the middle of your excellence or your good work, for example, you still admit. That's a sign of humility. So yun pa mga kasama. And humility, alam natin, ay nakakalugod sa harapan ng Panginoon kapag nagpapakumbaba ang tao, no, humihingi ng tawad, inaamin niya nagkasala. So mas nalulugod ang Panginoon. And kapag nalugod ang Diyos, ay meron siyang dalang pagpapala sa mga taong humble, no? So, masakit man, mahirap, but if we do it, mga kasamares, yung pagtanggap at ako ng ating kasalanan ay nalulugod ang Diyos sa atin. And even the people around us, mga kasamares. Parang if you are being blessed by God, then the people around you will be blessed as well because they are part of your life, mga kasamares. So, ganun po. Kasimple. So dito sinasabi in-emphasize ni Apostle John yung sasabi nito, lahat tayo nagkasala. Kapag sabi natin hindi tayo nagkasala, ay hindi tayo, yung katotohanan ay wala sa atin, no? If we say that we have no sin, we lie to ourselves and the truth is not in us.
So parang nagkukunwari tayo or nagsisinungaling tayo sa ating sarili mismo, tapos sa Panginoon at din sa ibang tao, mga kasembreros. So, and sinasabi, if we tell Him our sins, ito yung ano, if we confess, kapag tayo po ay humingi ng patawad sa Panginoon, we repent, mga kasembreros, every time we pray, talagang nilalakit natin na patawarin tayo sa mga ating mga kasalanan as we forgive those who sin against us. So, part yun ng ating panalangin, mga kasembreros. So, faithful siya. Nasabi dito, God is faithful, He's faithful, and we can depend on Him to forgive of our sins. So, pero, patawarin mo natin yung mga tao nagkasala sa atin, no? Bago tayo humingi ng tawad sa Panginoon, because God Himself is the ultimate na approver, mga kasembreros, at saka siya yung forgiver na ultimate, mga kasembreros. He will make our lives clean from all sin. So linisin niya tayo, mga kasembreros, if we confess and ask for forgiveness, mga kasembreros, sa ating mga kasalanan sa Kanya, sa ibang tao. If we say we have not sinned, we make God a liar and His word is not in our hearts. So yun siya, parang ginagawa pa natin sinungaling ang Diyos, na kapag tayo po ay sinabi natin wala tayong kasalanan. Wala akong kasalanan dyan, ganito, ganyan. So pang ginagawa nating liar or sinungaling ang Diyos, which definitely ayaw na. Siyempre, ang Diyos po ay ang katotohanan, He's holy, is sinless, mga kasos. We are just His creations. No question about His holiness. There's no, His holiness is not a part of the question. It's not part of the discussion, mga kasos. Hulan Diyos, holy ba siya o hindi? So, ganun, consistent pa siya, hindi. Hindi yun part ng question, mga kasembreros. So, sa korte, hindi na siya part ng investigation or part of question, mga kasembreros, ng panel or ng judge ba dyan, because He Himself is holy. Just imagine carrying a heavy load of mistakes and wrongdoings on your shoulders every day. Confessing our sins is like a breath of fresh air, a release from the burden of guilt and shame. When we open our hearts and confess our sins to God, we acknowledge our mistakes, seek His forgiveness, and commit to making amends. So amendments na merong pagbabago dapat, mga kasembreros, after we ask for forgiveness sa Panginoon, mga kasembreros. So this act of confession is not just about admitting our faults. It's about humbling ourselves before God and seeking His mercy and grace. So kagaya na-mention natin kanina, so we humble ourselves, mga kasembreros. Tapos kapag hinumble down natin ating sarili, nag-ano kasi yan parang nagmamagnet ng grace, mercy, and favor ng Panginoon sa ating buhay, kapag tayo po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa ating kasalanan, and we also forgive other people. So kasi nga, di ba, forgiven people forgive. So kapag tayo po ay nakatanggap ng pagpapatawad sa Diyos, definitely part na dapat ng ating dugot laman at buhay at character yung pagpapatawad sa ibang tao. Kasi pinatawad nga tayo ng Diyos kunwari yung utang natin sa Diyos ay trilyon-trilyon. Sobrang laki, immeasurable yung ating utang. So dapat tapos yung tao sa atin ay kukonti lang yung utang at kasalanan nila. Hindi ba natin pinapatawad? Di tayo nga pinatawad din ng Diyos, diba? So parang ganun siya. Mas malaki ang ating kasalanan sa Diyos, and yet He forgives us. How much more that we don't forgive and forget, mga kasembreros, yung kasalanan ng ibang tao. When it comes to righteousness or justice, mga kasembreros, ibang usapan din po yun. Kunwari, namatayan kayo, or ano ba dyan ng may criminal offense na ginawa sa inyo, ay iba naman po dapat yung hustisya ang mahirap doon, mga kasembreros. Although you forgive them, but the law, yung batas po ay sisingilin pa rin sila. So, ganun po siya. Think of confession as a bridge connecting us to God's forgiveness and cleansing. We demonstrate our willingness to run away from our sinful ways and seek God's guidance and support by confessing our sins. It is a transformative process that allows us to let go of our past mistakes and move forward with a renewed sense of the purpose and faith. Just like a dusty mirror becomes clear and reflective after being cleaned, our souls become pure and renewed after or through the act of confession. So parang ano siya, parang isang salamin daw na maalikabok. Tapos, nung humingi tayo ng tawad sa Panginoon at na-renew yung ating kaluluwa, kasi nga pinatawad tayo ng Diyos or humingi tayo ng tawad sa Kanya,
and we are being forgiven. So parang natanggal yung alikabok na yun sa salamin, and then we become clear, we become clean again mga customers. So let's embrace the power of confession and experience the liberating joy of receiving God's forgiveness and cleansing. So yun siya, na-enjoy natin mga customers. Alam niyo po, kapag di ba, kunwari, grabe yung kasalanan mo sa nanay mo, tapos nung humingi ka ng tawad, pinatawad ka niya, tapos binigyan ka pa ng konting reward, no? Parang naglambingan ulit kayo, tapos binigyan ka niya ng gift, no? Di ba parang ang ganda na ganun. And nakaka-develop ito ng good relationship talaga. So I can attest mga kasembreros na kapag ang nanay, tatay, anak, magulang, asawa, kapatid, and so on, nagpapatawaran sa bawat isa sa loob ng tahanan, nagkakaroon kayo ng harmonious relationship. Nagkakaroon kayo ng peaceful, joyful, at happy na relationship mga kasembreros. So di ba ang sarap na mamuhay at saka tumira sa bahay na gano'n na naghahari ang pagpapatawaran, no, pag-accept ng kasalanan, humility, understanding, and so on. So ano na yun mga anak yun kapag yung family members natin, yung asawa, anak, magulang, kapatid, and so on, ay nagpapatawaran sa bawat isa, ay maganda at masaya na mamuhay mga kasembreros sa tahanang iyon. Kasi nagkakaroon kayo ng good and loving relationship mga kasembreros. So imagine sa final thought natin, imagine your life as a busy workplace. Everyone has tasks but nobody is perfect. Acknowledge your mistakes honestly, just like you own or you would admit an error to your team. Seek forgiveness and aim to improve, much like refining your skills at work or nurturing your family. This path of truth and renewal can transform your journey. We will take a moment to reflect and seek that needed today or needed change today. So yun siya mga kasembreros, no? So akuin natin, wala namang mawawala eh. Kunwari, yung mga minor na mga kasalanan mga kasembreros. So, of course, kapag usapang batas, na sabi natin kanina, so iba naman yun mga kasembreros. Kunwari, nasagi mo na yung ganto, o nabasag mo yung ganto, o nasira mo yung ganto, so akuin mo. So, hindi ka naman siguro ipapabarangay ng kapatid mo or ng asawa mo or kapag nagpakumbaba ka, no? At saka nagmakaawa mga kasembreros. Alright, sinabi sa Word of God, ha, no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, spirit of confession sa ating mga kasalanan because we are all sinners. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.